Tara guys, samahan niyo kami bisitahin ang mystical island na Manok located here in Anda, Bohol. Gumising talaga kami ng maaga that day. Siguro mga 6 AM gising na ako dahil may pinaasikaso pa sa akin si Mr. bago kami umalis. Pero bago ang lahat, naghanap muna kami ng ATM dahil naubusan na kami ng cash. We plan to wake up early nga kasi sabi ko kay Mr. mas magandang gawin ang mga ganyan activities kapag early in the morning. Exciting naman talaga kasi umalis kapag fresh pa yung air. Alam naman natin lahat kung gaano nakatirik ang araw kapag past 10 AM na. And after 30 minutes of driving, dumating na kami dito sa Lamanok Point. Usually, motor talaga ang gamit ng mga turista dito, kaya nakita niyo naman sa gilid lang kami ng daan nagpark. Excited at papunta na kami dyan sa information desk. Oh, it's closed. Pagdating nga namin sa babae, wala nga tao at sarado pa. Sunday din kasi yan, sasabi ni Mr. alis na daw kami dahil baka wala silang tour that day. 7:30 nga kami ng umaga dumating at yung number na tinawagan ko, ang sabi wag daw kami umalis dahil maya-maya nandiyan na sila. And around 9 AM nga, ayan dumating na ang tour guide namin si Kuya Dario. Kung nakakapanood nga kayo ng mga reels ko, nandito nga yung mga monkey na nag-entertain sa amin habang inaantay namin sila. Kung nakikita niyo naman, ayan nga yung boardwalk nila na napapaligiran ng mga mangroves na kailangan namin lakarin hanggang ma-reach namin yung dulo para makasakay ng bangka papuntang Lamanok Island. Mahaba-haba nga rin tong boardwalk nila guys kasi siguro mga 5 minutes walk din siya. Habang naglalakad ka dyan sa boardwalk na yan, bawat mangroves na makikita mo, may mga pangalan din talaga sila at iba't ibang klase. So nakakatawa rin yung lugar kasi very informative din yung aspect na ginawa nila. At sabi din sa amin ni Kuya Dario, mga hapon nga dito nag-hike. So kung nakikita nyo naman, wala pang water na naka-reach sa point na yan. And now we finally reach yung loading dock nila. Welcome to Lamanok. Thank you. Super happy rin kami kasi nga kahit na nag-antay kami nga ang kauna-unahan dito at walang ibang turista. At dahil nga low tide, sasakay lang kami ng paddle boat papunta dun sa island ng Lamanok. Nagdala din kami ni Kuya Dario dito ng helmet to protect our head daw pagdating namin dun sa cave. And dahil nga low tide at mamayang hapon pa daw mag-high tide, pinaiwan na rin niya yung life vest na dala-dala namin. At si Manong Dario nga lang ang magsasagwa ng bangka na yan. So from dun sa loading dock hanggang nga makarating kami ng Lamanok Island, ang sabi niya ay mga 15 minutes din ang biyahe. And finally, we reached the island and kung nakikita niyo naman, tuyot na tuyot pa yan. Sabi ni Manong Dario, nasasubmerge lang daw yan sa water kapag high tide na. So ito ang una nating destination ng Burial Site. Bago kayo makarating din sa Burial Site, siguro mga 2 minutes hike lang dito naman. Dito nga, sinasabi na sa amin ni Manong Dario ang history nga ng lugar na yan. The town of Anda, no cemetery at the time. So, ayun nga yung history. Back in the day nga daw, wala nga daw cemetery sa Anda. So, lahat ng mga namamatay, dinadala nila dito sa island na to. And after niya, papunta na kami sa second location namin at daanan nga namin itong campsite na to. It is destroyed by Typhoon Odette last December 22, 2020. December 16, 2022. Not long ago. Dahil wala nga rin budget, so hindi pa nila napapatayo ulit. Ito naman ang second destination natin, ang Tangov Cave. Back in the day nga, ayan nga yung sinasabi ni Kuya Dario, yung mga tao sa Anda, ayan yung ginawa nilang recreation center. Na yung mga tao sa Anda, dito sila nag-gather para mag-celebrate at nakakita nyo naman na yung itim na bakas na yan. Kasi ayan nga yung spot kung saan sila nagluluto. And also before that time, during war nga, ang sabi rin ni Kuya Dario, andyan daw sa cave na yan nagtago ang mga Hapon. So kaya marami rin treasure hunters na nagpunta dito sa island na dahil nga sa history na yun. Ayan na yung third destination natin, ang fossilized clam. And dito nga makikita nyo na nakadikit na nga yung clam dyan sa rock na yan. Dahil nga pagkaka-explain din ni Kuya Dario, ang island na yan ay nakasubmerged din sa water before. And dito na tayo papunta sa Shaman's Cave. Dahil nga tinawag na Lamanok, ito nga ang island na kailangan nila magbigay ng peace offering. Dahil ayon nga kay Kuya Dario, ang mga shaman ang dahilan kung bakit pwede makapunta ang mga turista dito. Dahil nga sobrang dami namatay dito sa island na to, sila ang kumausap kung pwede nga daw i-allow ang mga bisita tulad namin. At itong Shaman's Cave nito, dito nila ginagawa yung offering nila. Dito nila kinakata yung mga i-offer nila like manok, baboy, or kambing. And dyan nga sa loob ng cave na yan, makikita natin ang first table and second table ng shaman. And ayan na guys, kung saan kami nakatayo, ayan nga yung tinuturo ni Kuya Dario ang first table nila. Siyempre, aakyatin natin para makita natin kung ano nga itsura ng first table nila. Hindi na tayo papasok no guys kasi sobrang dilim, pero dun nga sa madilim na yun, dun sila pumupunta para magdasal
magdasal at magbigay ng offering. And eto naman, papunta na tayo sa second table. Sabi nga ni Kuya Dario, ingat nga kami dyan sa ugat na yan at baka mauntog kami. And sorry guys kung sobrang dilim, pero kung nakikita nyo kung saan nakatutok yung flashlight na yun, ayun nga yung second table na sinasabi niya. Habang nagsasalita siya, na-distract ako kasi may gumagalaw nga sa ilalim. Naloka naman ako dito sa crab na to. And ayun nga, about nga dun sa second table, din nila dinadala yung ibang offering nila. Kahit dahil siya na-amaze din siya kasi sobrang narrow nga yung space na yun. And hindi nga rin niya alam kung paano sila nagkakasya doon para magbigay ng offering at magdasal. And ito na nga yung picture ni Manong Crab. At ito namang wall na to, nakakatuwa rin siya. Hindi nga lang ma-justify ng video. Pero pag nilagyan mo ng flashlight ay nag-glitter siya. And after nga niyan, umakyat na rin kami at meron pa kaming dalawang destination. At pagdating din namin dito sa taas, kita rin namin yung mga pinagbakasan na pagkakatay nila. Dahil may mga dugo, may mga balahibo. Diyan nga sa space na yan nila kinakatay muna bago nila nilalagay sa loob. Papunta na nga kami sa panglimang destination namin. Kaso nga guys, pasensya na kayo. Akala ko naka-play yung camera ko, hindi pala. So dito na nagtatapos tong video na to. Sana nag-enjoy kayo hanggang sa susunod. Bye!